Today is January 11, our second Lord's Day worship service. Ang tanong ko happy pa rin ba ang inyong New Year? O ubos na ang budget, Pastor? Hindi pa man umabot ng kinsena. Bakit ganon? Nag-overspending po kami. It was a season of overspending, indeed. Kung bakit kay bilis na yung lundag ng Happy New Year, ayaw na lumundag. Diba? Dahil ang basis ng ating Happy New Year is, I hope, hindi yung material lamang or baka yung simoy ng hangin, ng lamig at magandang atmosphere sa paligid kung kaya tayo ay nahahawa. Para bang virus? Alam niyo yun, pagka ang virus ng season ay nakangiti lahat ng tao, ay ikaw din ay napapasama sa ngiti. But this afternoon, I would like to preach sa isang church na masasabi nating it's not only a church that lives sa minimum range of living, pero ito yung church na below minimum. And yet, meron tayong makikita dito na in spite of their pagiging poor, 3 levels of poor, kaya nga below minimum, ay nakikitaan sila ng joy. Nandoon yung joy sa kanila. Well, because I'm back sa series ng 2 Corinthians, and so I would just like to refresh each one of you kung ano na ba yung ating direction sa series natin ng 2 Corinthians na letter ni Apostle Paul. Well, as you would remember, ang 2 Corinthians can be divided into 3 major sections. At yung 2 Corinthians chapter 1 hanggang sa chapter 7, this constitute Paul's defense of his being an apostle and his character and specific actions that the Corinthians had misinterpreted. Kaya nga, dito sa 7 chapters na ito, ay talagang ipinakikita ni Apostle Paul na first, that he is indeed an apostle of the Lord Jesus Christ. At meron kasing mga false brethren at coming from Jerusalem, na sinasabing sila yung totoong messenger ng Diyos. Pero yung kanilang preaching is not the gospel, kasi merong Jesus Christ plus circumcision, and not only that, ay kanilang inaatake si Apostle Paul na hindi siya ang totoong apostle ng Panginoong Jesus. And that was the content of the 7 letters sa 2 Corinthians. Now, this afternoon, I'm going to start sa chapter 8. At dito sa chapter 8 ng 2 Corinthians and chapter 9, ay meron tayong makikita ng attempt ni Apostle Paul to reignite yung enthusiasm ng mga Corinthian believers patungkol sa collection for the poor in Jerusalem. Maaring hindi natin nakita sa 1 Corinthians chapter 16, Paul reminded them na sinimulan na ito ng mga mananampalataya sa Korinto. In 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 4 ay naroon na ang kanilang pagsimula ng pag-iipon ng collections para sa mga poor sa Jerusalem. Now, I would just like to have a quick read of itong 1 Corinthians 16 verses 1 to following. Now concerning the collection for the saints, as I directed
the churches of Galatia, so you also are to do. On the first day of the week, each of you is to put something aside and store it as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. And when I arrive, I will send those whom you accredit by letter to carry your gift to Jerusalem. If it seems advisable that I should go also, they will accompany me. So ito ay 1 Corinthians na letter ni Apostle Paul. Now, he's reminding na may instruction na ako sa inyo ng ganito, and this is the money or the collection ay para doon sa mga mahihirap na mga Christians sa Jerusalem na hindi nila personal na kilala. And the distance ay malayo. Now, dito sa 2 Corinthians chapter 8, ay mayroon tayong makikita na encouragement ni Apostle Paul na ituloy nila itong collection na ito. Anong dahilan kung bakit nahinto ang gathering or the collection of money na para sa poor Christians sa Jerusalem? It's because of the influence, na impluwensyahan sila ng mga false teachers at tinatanggal nila sa isipan at puso ng mga Corinthians na si Paul ay isang fake apostle. At masasabi natin kung bakit ito'y dinamdam ni Apostol Pablo ay dahil nagkaroon talaga ng hatak at influence itong mga false teachers. At dito rin nahinto ang collection na sinasabi ni Apostle Paul. Now, ito yung second part ng Corinthians, and ang pagtutuloy natin sa 2 Corinthians chapter 10 hanggang sa katapusan ay muli na dinedepensa ni Apostle Paul ang kanyang ministeryo. And so here sa 2 Corinthians chapter 8, we are going to see Paul's appeal dito sa mga mananampalatayang ito to keep their promise, to contribute to the needs of the poor in Jerusalem. At ito ay kaniyang ginawa ng pagpapaliwanag at ang ginamit na example ni Apostle Paul sa mga Corinthians pagdating sa giving, at ang giving ay makikitaan ng generosity ay walang iba kundi ang Macedonian churches. And surprisingly, sila ay naging generous. Ano ba sa Tagalog ang generous? Sila ay naging maluwag, open-handed. Maluwag ang pagbibigay kahit sila ay sayad na sayad sa kahirapan. Hindi ba't kung makikita natin, pag sinabi nating ikaw ay sagad na sagad sa kahirapan, ano pa ang maibibigay mo? Pero dito, ay ipinakita ni Apostle Paul, being poor is not an excuse para wala kang maibigay. Kasi kadalasan, paano ako magbibigay? Kami mahirap. And here, Paul hopes to use the Macedonians as a means of motivating the Corinthian believers to give generously as well. Kaya ito yung pagkoconnect uli natin sa isang buwan siguro na hindi ko na ituro itong bagay na ito. Another thing na para makita natin sa pagtuturo ko, this is not about giving money sa local church. Itong 2 Corinthians chapter 8. Ang totoo nito, ito ay isang relief operation sa mga naghihirap sa Jerusalem. But because of this context, ay meron tayong makikitang principle din ng ating pagbibigay. So, by extended application ay maaari nating ma-connect ito sa ating giving sa church. But
the immediate context of this ay merong destitute believers in Jerusalem at si Apostle Paul ay nag-organize ng relief operation doon sa mga kanyang na-evangelize na mga lugar at ito ay sa European part, sa Macedonian part at ito ang kanyang ini-encourage na tulungan ang mga churches sa Jerusalem na wala man lamang silang, physical na fellowship. Ang punto lang ay sila'y ating mga kapatid sa pananampalataya. Paano nangyari ito? Well, if you are going to go back sa book of Acts, sa Acts chapter 11, makikita natin na Paul visited Jerusalem. Yun yung Acts chapter 11. And doon niya nalaman na mayroon ng famine at mayroon na ring taggutom ang mga churches sa Jerusalem. Well, perhaps this is ang dahilan nito is persecution sa mga Christian Jews dahil hindi na sila pumapasok sa synagogue. Hindi na sila nag-o-observe ng Sabbath worship. Alam natin, ang Sabbath worship ay Saturday. At nang naging Christian, ang mga mga Hudyo ay ang kanilang araw ng pagsamba ay naging Linggo, which is the first day of the week. Bakit ba nagkaganoon? Well, under the Old Covenant, ang worship is the last day of the week. Pero under ng New Covenant, ang worship is the first day of the week. At ang first day is Sunday. At ang tawag dito ay the Lord's Day. Bakit ba ito the Lord's Day? Because this is the day when Christ Jesus resurrected from the dead. Idugtong ko lamang yung theology at belief ng mga, yung sinasabi sa Sunday school na mga rising minority ng pag-observe nila ng Lord's Day at kinoconnect ito sa Lord's Table or Lord's Supper. Ngayon, noong araw ay konti lamang ang nagpa-practice nito, nag-o-observe na ang Lord's Supper or Lord's Table ay every Lord's Day. Pero ngayon ay meron ng pagdami. Yan nga yung term na ginamit sa Sunday school natin kanina, a rising minority is because nagkaroon ng understanding that the Lord's Day is the resurrection day of the Lord. Ngayon, ang Lord's Table at ang Lord's Supper ay magpagpapaalala din ng kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon. And so when we celebrate the Lord's Day, ay nandoon din ang Lord's Supper. Kaya dahil dito sa naging practice ng early church, ay nagkaroon sila, ang isa dito ay persecution sa kanila. And by the way, when Paul visited Jerusalem, at doon niya nalaman na mayroong mga mahihirap na mga Hudyo, na mga Kristiyano, at nagsimula siya ng fundraising campaign. And this fundraising campaign was a decade-long fundraising campaign. 10 years. Hindi lang ito yung one-time giving. Dahil ang mga nagugutom na mga Christian sa Jerusalem ay mahaba rin ang kanilang karanasan ng pagkagutom. And so, makikita natin yung first reference ni Apostle Paul when it comes to collection patungkol sa tinatawag nating relief operation ay doon sa 1 Corinthians chapter 16 na binasa ko kanina. At gayon din, sinabi ni Apostle Paul sa Romans 15 na ang mga churches sa Macedonia at saka sa Achaia ay tumutulong na rin. So meron na rin silang fundraising campaign, hindi lamang dito sa mga Christians sa Corinth. And so marami na ang tumugon
doon sa apila ni Apostle Paul. At dito ay makikita natin ang isang magandang communion ng mga local churches. Alam niyo, kuminsan, ang mga local churches ay masyadong parokyal. Lokal lamang nila ang tinitignan. Lokal lamang ang kanilang ginagastusan. Pero dito ay meron tayong makikita na concern sa ibang lokal, kahit na wala silang face-to-face fellowship. Ang mahalaga ay sila ay kapatid sa Panginoon. And so we learn here that Paul himself hopes na maging maganda ang campaign ng collection campaign para dito sa mga mahihirap na mga Christian sa Jerusalem. And so this afternoon, I will confine myself sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 7. Tama ba yung text? Yeah, 1 to 7 ng 2 Corinthians chapter 8. Brothers and sisters, hear the word of the Lord. 2 Corinthians 8, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command. Father, we thank you for giving us the opportunity to study your word freely and be here in our humble chapel to worship you and to learn from you. May we ask the Holy Spirit to open our understanding, to open our minds, that we may be able to understand your word. May we also see what the grace of God that Paul is talking about and the effect of God's grace and manners of giving. And this is our prayer, Father, in Christ's name. Amen. In verse 1, ay sinabi ni Apostle Paul that we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. Alam niyo, pag tinignan natin itong dito lamang sa 2 Corinthians chapter 8, sa 7 verses, ay meron tayo makikitang repetition ng salitang grace 4 times. Sa ibang version, mari 3, but dito ay 4 times. So I would say, and if we're going to extend it sa chapter 9, ay masabi natin 10 times na na-mention ng grace sa 2 chapters. And so we can say that this is the dominant theme ng dalawang chapter na ito sa 2 Corinthians.
At ang first na paggamit ni Apostle Paul dito ng grace ay kanyang ipinapakita is the Macedonian generosity. At itong generosity na ito ng Macedonian churches ay kanyang sinabi that this is a divinely bestowed gift. Meaning, it is a spiritual disposition that has resulted in extraordinary, hindi lang ito liberality, pero ito ay extraordinarily na pagbibigay. Ang attitude na ipinapakita ni Apostle Paul dito is their eagerness ng maging mapagbukas na kamay, of eager open-handedness. At ang point ni Apostle Paul dito, ito ay galing sa Diyos. It is something given by God, at hindi ito inherent sa mga Macedonians, at hindi rin ito dahil magaling magpaliwanag o umapila si Apostle Paul, kundi ang pinapakita rito ni Apostle Paul that yung kanilang generosity ay dahil sa pagkilos ng Diyos, at ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pag pinag-uusapan natin ang Macedonian churches, ano ba ito? Well, probably makita natin, pag kino-quote ni Apostle Paul ang Macedonian churches, probably what was in his mind ay ang mga churches sa Philippi, ang mga churches sa Thessalonica, ay yung Berean church. Yan ang mga lugar na masasabi natin sakop ng Macedonian churches na kung saan ay doon nag-ebanghelyo si Apostle Paul during his missionary trip. In fact, to be exact, yung kanyang second missionary trip, at ang tour niya rito ay kasama niya si Silas, and also joined by Timothy along the way. And so ito yung point na ipinakikita ni Apostle Paul. And then in verse 2, sinabi niya, itong Macedonian church na ito na ginagawa niyang huwaran, model sa pagbibigay, ay may pinagdadaanan, for in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Pinaliliwanag ngayon ni Apostle Paul yung patungkol sa grace on a, masasabi natin, in a more detailed manner. At kung itutuloy natin sa verses 3 and 4, ay mauunawaan natin ang sirkumstansya ng Macedonian churches at sa kanilang pagiging mapagbigay. Ngayon, ito ay nagsimula. Yung generosity ng Macedonian churches started and then it blossomed. Kumbaga sa bulaklak ay meron ng parabang may bud na, nagsisimula na, at ito ay namulaklak pa at nagpatuloy. Ngunit ito ay sa kanilang circumstansya nang meron silang severe trial. For in a severe test of affliction, matindi ang kanilang pinagdaraanan na kabigatan. Ito yung talagang sila ay nasa in distress. Talagang ang kanilang pinagdadaanan ay sobrang hirap. Ngayon, nakakuha ko ng isang pie chart ng illustration of what poverty in Greco-Roman Empire world nung panahon na ito ay sinusulat ni Apostol Pablo. Ngayon, sa pie chart na ito ay 5% lamang ang tinatawag na elite aristocracy, 5% of the whole chart. At pagkatapos, ang 7% ay masasabing mostly successful. Pagkatapos, ang 15% doon sa pie chart na yon ay tinawag na relatively poor.
Ngayon, yung 73%, ito ang Macedonian Church. Yung 73% ay yung tinatawag na below subsistence. Alam niyo, ito yung, may kanta tayo nito, isang kahig, isang tuka. Di ba? Isang kahig, isang tuka. Ang problema, pag sinabi nating below subsistence, yung uwi mong pera sa trinabaho mo, kulang pa sa inyong kakainin. Hindi tayo makaka-relate dito kasi yung mga taong sabing sila ay mahirap, magugulat ka nga, naka-air condition eh. Alam niyo yung point ko? May mga squatter areas. Squatter meaning, nag-i-squat lang sila sa tiran, hindi sa kanila yung bahay. Pero makikita mo sa bintana, may air condition. Pag naglalakad ka, makikita mo yung TV widescreen. Diba, naka-flat screen. Mahirap to. Bukang bibig nila, mahirap kami. Pero may aircon kayo at meron kayo yung colored TV na flat screen. May ref kayo. Mahirap. Iba ang hirap ng panahon ni Apostol Pablo. Iba ang hirap ng minimum wage earner natin ngayon. Dahil kahit ikaw ay minimum wage earner, pwede ka pang kumain sa karinderya di ba? Pero itong below subsistence na ito ng 73%, ito ang tinutukoy ni Apostle Paul na kalagayan ng mga churches sa Macedonia. Tingnan nyo sa verse 3. For they gave according to their means. Alam nyo, bakit ko sinasabi ito? Kasi kahit mahirap ang tao, meron pa rin siyang, meron pa rin. Diba? I mean, meron pa rin siyang pagpera. For they gave according to their means. Ito ang sinabi ng Apostle Paul in verse 3. As I can testify, and beyond their means of their own accord. Now take note of verse 4. Begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Teka muna. These are the below minimum at ang tutulungan ay below minimum, and yet sinasabi nila, gusto naming magambag. They pleaded with us for the privilege of sharing. These are Christians na ang kanilang sirkumstansya ng buhay ay masabi nating in dire poverty. Pag binasa natin ito, parang feeling ko sa pagbabasa nagulat si Apostol Pablo. Sabi niya, for I can testify. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Ito niya yung karugtong, and this, not as we expected. Now, if we're going to continue, makikita natin na yung the manner of giving. Ang totoo,
yung generosity na ipinakita ng mga Macedonian churches, para sa akin is beyond any reasonable expectation. Kasi hindi naman sila pinilit ni Pablo. Alam niyo kung bakit? Alam ni Apostle Paul na sobrang hirap ng mga churches na ito. Yung mga mahihirap na churches na yon, ang nagkaroon ng clamor, ang nagkaroon ng puwersa na we want to be a part. Kaya nga, it was free, walang coercion na binigay si Pablo, walang preaching si Pablo na ninanakawan yung Diyos pag di kayo nagbibigay. And yet, it was accompanied by determined insistence. Para sa mga Macedonian churches, they recognize the privilege. They recognize the grace that sharing with others represented. Ang totoo, hindi lang ito one time na naging practice ng mga Macedonian churches. Practice na nila ito. Yun nga kuminsan ay, kailan ka matututong magbigay kung di ka muna magbibigay? Kasi may mga nagsasabi, magbibigay ako, pastor, pag marami na, sobra na. Ito ay magiging magandang katuruan para sa atin. Dahil, tinan ninyo sa Philippians chapter 1 verse 5, these poor churches partnered with Paul early in his missionary work. Sabi niya, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi. Now yun, the verse 5 ng Philippians 1, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Philippians 4:15, and you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Kaya dito ay practice na ito ng mga Philippian churches na maging partner nila si Apostle Paul sa mission work. At while the Corinthian church ay nagsabing, tutulong kami. Di ba? Yan yung kanilang sinasabi. Para sa Panginoon. Pero nahinto. At ngayon ay nire-reignite ni Apostle Paul na tularan niyo ang Macedonian church. At ipinakita ni Apostle Paul, paano nila nagawa ito? Below subsistence. Dahil ang sabi ni Apostle Paul sa verse 5, and this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then, by the will of God, to us. First of all, ang point dito ni Apostle Paul ay yung priority. Sa kanila, ang prioridad nila ay ang Panginoon. Hindi yung ano yung laman ng kanilang bulsa. Ang Panginoon. And Paul here recognizes that the wellspring or the joy of the Macedonian generosity is their concentration or their consecration. They're offering themselves, they're giving themselves unang-una sa Diyos. At itong point ni Apostle Paul sa mga Corinthians, follow the Macedonian example. Ang spiritual priorities ng Macedonian ay they devoted themselves to God at pangalawa, sa kanyang mensahero.
sa apostles. Tandaan natin, walang binigay na halaga si Apostol Pablo. So this is on a voluntary basis. Kaya, doon sa verse 7, you excel in everything. Saan kayo nag-excel? In faith. Di ba? Maganda ito eh. Connect nyo yan sa 1 Corinthians chapter 13. Yung pananampalataya nyo can move mountains. So they excel in faith, in speech. Magaling silang mangaral. Yung kanilang oratorical prowess o gift ay talagang kitang-kita sa kanila. They excel in knowledge. Sa panahon natin ngayon, medyo may pagka-theologian ka. Di ba? May pagka-orthodox ang iyong faith. Kaya may paliwanag lahat. And in all earnestness and in our love for you, see that you also excel in this act of grace also. Anong tinutukoy ni Pablo? You also excel in giving. Kasi if you excel in faith, it may refer to trust in God and belief in the gospel. Or maaaring nga, sabi ko nga, you can move mountains. So ito ay mga miracle-working faith. And speech knowledge ay maaaring makita natin that they have this intellectual ability. Pero may sinabi si Apostle Paul sa 1 Corinthians 13, but without love, you're nothing. I hope na sa Reformation work na tumatakbo sa ating panahon, I thank God na ang mga churches ngayon ay talagang bumabalik sa Orthodox faith. But I just hope na itong Orthodox faith na ito ay hindi lang because I can understand and be able to share and explain even the deep things about God, but without love, ang sabi ni Paul, maingay ka lang na kalembang, hangin ka lang. Well, let me see that the first thing that Paul wants us to learn from this, it's not about money. In fact, it's not about money. Yes, nandun ang giving, but ang point ni Apostle Paul dito is our relationship sa Diyos. It is not about the budget, but the fruit of genuine grace in the lives of believers. Ito yung vertical dimension na aking nakikita na focus ni Apostle Paul dito sa Corinthian Church. Because here, the basis for giving to others is not what they have done or will do for us. Alam niyo yung minsan yung ang tinutulungan lang din natin ay yung in-expect natin na pagdating ng araw, tutulungan tayo, gagantihan tayo sa ating ginawa. So what we have done or will do for us. This is not the basis ng teaching ni Apostle Paul for giving to others, but what God has already done for us in Christ. Kung anong ginawa ni Kristo sa atin. So, the foundation of giving is God's grace.
Nakakarinig na ba kayo ng when you give, you are planting seed. Ikaw ay naghahasik ng seed. At alam ko to, kabisado ko to. Pinipreach ko to ng araw. You plant seed, at kapag namunga yan, mas marami kang aanihin. And so the purpose of planting ay para sa'yo din. Di ba? Para may makabig ka. In fact, kuminsan, giving to others, ang kanilang motibo is that they can have greater material dividends in return. Kaya pag nagkanda malas-malas ka, wala kang pera lagi, ang bulong sa'yo ng iyong kapatid, nag-iikapo ka ba? Kasi kaya ka nagkanda malas-malas sa pera nagbibigay ka ba sa Panginoon? Ano yung message? The second message is magbigay ka dahil nagtatanim ka para may anihin ka. Hindi ito yung point ni Apostle Paul. Giving actually is the expression of faith itself. Content in what God has given and will give in accordance with His own providential care. Tingnan natin ngayon yung the grace behind giving, which is my sermon title. One's attitude in giving. Ulitin ko. One's attitude in giving. Kung ano talaga yung nasa puso mo is more important than the amount of one's gift. One's attitude, yung nasa puso mo, ay mas mahalaga kaysa dun sa laki ng iyong kaloob. Wala tayong makikita rito, sabi ko, ng binigay ni Pablo ng standard for giving. Walang halaga ito Kaya nga, walang porsyento ito. Di ba? It's not, when natin pinag-uusapan dito, if 10 tithe is still for the new covenant. Pero ang point natin nito ay, it is not the standard for giving, it is the standard of giving. Ang point ko rito is that yung pagbibigay ng Macedonian churches, kahit sila ay sobrang hirap, ay may pinanggagalingan. So the Macedonian generosity derived from their joy. And their joy did not derive from their generosity. Tingnan ninyo yung progression of thought. Let's go back to verse 2 ng chapter 8. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Pag nakita nyo yung progression ng verse 2, ay makita natin it is from grace to joy to giving. It's not the other way around. Their giving was an expression of God's grace. It's not their own spiritual virtue. They gave to others because they were already experiencing an overflowing or wealth of joy from God. Yung biyaya ng Diyos talaga ang ipinakikita rito ni Apostle Paul. It is the springboard. Ito yung talagang dahilan kung bakit mayroon tayong galak, kung bakit mayroong pagbibigay ng may kagalakan. It's because of the grace of God. Maging yung ating mga gifts, it's rebound to God's glory. Because the only giver indeed is none other than God. So,
yung, kaya ako magbibigay para swertihin ako sa pera, sa negosyo, sa pamilya namin. Hindi yun ang point ni Paul. Naintindihan mo na ikaw ay biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan, sapat na yun. And because of that understanding, ang kagalakan sa iyo ay nag-uumapaw. At dito ay pinakikita ni Apostle Paul na ang genuine love ay galing sa totoong relasyon sa Diyos. Nabanggit ko kanina yung 1 Corinthians chapter 13. The Macedonians have given away their possessions. Just as doon sa sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, if I give away all I have. Ngayon, anong pinagkaiba ng Macedonian churches tsaka dito sa sinusulat ni Apostle Paul ng 1 Corinthians 13 verse 3? Here is the real love. What makes the Macedonian generosity a genuine act of love ay dahil yung nature ng genuine love na makikita. Number one, yung kanilang pagiging mapagbigay is a work of divine grace. Gawa yan ng Diyos. Meaning, the generosity of the Macedonians was not of human origin. Kasi, saan ka naman nakakita? Wala na nga maikahig. At sinasabi nila kay Paul, gusto naming magbahagi sa mga nagugutom sa Jerusalem. Anong tawag doon? Makikita natin that there is this willingness to give. Nakikiusap sila kay Pablo, tanggapin nyo yung aming share. Hindi ba't work of grace yan? Galing sa Diyos yan. Pangalawang gusto ko makita natin, this experience of God's grace filled the Macedonians with joy. Yung pagbibigay nila, kahit sila ay isang kaig, isang tuka, o dalawang kaig para isang tuka, pero may kagalakan. Alam niyo yung point ko, hindi naman sila nagbigay na may kagalakan kasi mayaman sila. O kaya may excess sila. Sobra yung pera nila. Wala nga sila eh. Pero may kagalakan silang magbigay. In extreme poverty, they had joy. Therefore, the joy was a joy in God. In the experience of God's grace. At hindi sila selfish. At hindi sila paawa effect, mahirap na nga kami. Alam niyo yung mga taong gusto namin tumulong, kaya lang wala kami maitulong. Ito ang Macedonian na wala nang ang pananalapi. Pero nakikiusap pa kay Pablo, gusto naming magbahagi. Bakit? Their joy in God's grace overflowed in generosity to meet the needs of others. Ang selfish, ang lagi mo lang titignan ay ang iyong kaba ng bigas, laman ng ref, laman ng iyong cupboard, laman ng iyong bangko. Kaya hindi na kami makapag-extend ng bigay. But they know na may nangangailangan.
And they begged for the opportunities to sacrifice. This is indeed sacrificial giving. Alam niyo ba yun? Uh, Nakiusap pa sila kay Pablo na magkaroon ng oportunidad to sacrifice their meager possessions for the saints in Jerusalem. Nakita niya kung bakit it was in the joy of giving. They wanted to give. It was their joy. At dito sa point na ito, masabi natin, love is the overflow of joy in God, which gladly meets the needs of others. Love is the overflow of joy in God. It is not duty for duty's sake, or right for right's sake. It is solely joy in God's grace. Nakita ba natin kung magkanong halaga ang binigay ng mahihirap na Macedonian churches? Ako hindi natin alam, pero alam ko maliit. Sigurado yung maliit yun. So hindi sa laki, di ba? But, mahirap na nga sila. And yet, they are denying themselves whatever pleasure, kung may pleasure pa sila, or whatever comfort they could have from the money they gave away. Sa atin, hindi mo na ako makakapagbigay kung merong need na kailangan nating tulungan. Bibili ako ng kotse. Kaya sorry muna yung kayong mga nangangailangan. O meron akong papagawa sa bahay. O meron akong plano eh. Pero dito, masasabi natin, nandun yung kanilang self-denial. Kung meron pa silang natitirang pleasure or comfort, na meron silang hawak na pera, they give it away. The joy of extending God's grace to others is a far better reward than anything money could buy. I'll be closing dito sa illustration na ito. And this illustration is from Mark chapter 12. At ito ay sa verses 38 to 44. Mark 12:38. And in his teaching he said, "Beware of the scribes, who like to walk around in long robes and like greetings and in the marketplaces, and have the best seats in the synagogues and the places of honor at feast, who devour widows, or who devour widows' houses, and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation." Verse 41. And he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums, and a poor widow
came and put in 2 small copper coins, which make a penny. And he called his disciples to him and said to them, Truly, I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance. But she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on. What's the point here? Jesus calls his disciples to observe the generous gift of a poor widow. Wala tayong makikitang iba pang paliwanag. But here, first, bakit ba tinawag ni Jesus yung mga disciples to observe yung poor widow? Kasi ang mga mahihirap ay hindi napapansin. Lalo na kung ikaw ilalapit sa offering box, hindi ka kapansin-pansin. Kasi napakaliit lang na iyong kontribusyon. But here, Jesus calls his disciples to pay attention dito sa mahirap na ito na nagiging invisible yan pagdating sa pagbibigay. But here, Jesus is teaching that the key question for his followers is not how much to give, but how much to hold back. Bakit? Dahil sa next passages, Lord willing, next Lord's Day, ay makita natin, tinuro ni Apostle Paul, Jesus held nothing back. Binigay niya ang lahat para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. And this is also a type or a picture of this generous widow. She gave it all. This is pointing to what Christ did for us. Nakita yun ng mga Macedonian churches. Anong gusto nyo? Maganda ang buhay nyo? Maganda ang kinabukasan nyo? Ngunit ang hinahabol nyo ay ang material na maaring ikapahamak ninyo. I would like to encourage you, brothers and sisters, to reflect on this message, to look at this generous widow. Kasi kuminsan nakita natin, bakit ganun ang ginawa nitong ng widow? Binigyan na niya ang lahat, edi wala na siya makakain. But the message there is Christ held nothing back. At yung generous widow ay ganun din. Yun yung ating kaligtasan. Kaya, yung ikaw ay mahirap at yung ikaw ay hindi makapagbigay, eh hindi ito magkahiwalay. Pinagsama ito ni Apostol Pablo. Dahil ang totoo is the attitude of the heart with a proper understanding kung ano ang biyaya ng Diyos. So nakita nyo, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang sa ako'y naligtas sa biyaya ng Diyos. At dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay wala na sa kanyang puot.
At ako ay siguradong makakasama ni Kristo sa kanyang kaharian. Ngayon may pinapakita si Apostol Pablo sa atin ng biyaya ng Diyos na epekto nito sa buhay ng mga anak ng Diyos. Naway itong bagong taong ito, lalo pa tayong lumago sa biyaya ng Diyos. Lalo pa nating makita ang mas malawak na pananaw kung ano ang biyaya ng Diyos. At kapag inaawit natin ang mga awiting biyaya ng Diyos, maalala natin ang biyayang ito ng Diyos na hindi nagiging hadlang ang kahirapan sa pagbibigay. At ang biyaya ng Diyos ay tumutulak sa atin at nagtuturo sa atin. Meron pang iba na kasama natin sa pamilya ng Diyos na nangangailangan ng tulong. Napansin nyo? Hindi pinapurihan ni Pablo ang Macedonia dahil malaki ang kanilang ibinigay. Siguradong hindi nga malaki ang sabi ko. But it is the attitude of their heart. Kung tama ang ating attitude, hindi na pupukpukin ng pastor ang pulpitong magbigay naman kayo, negative na tayo. Nakakalimutan yung ata na meron tayong tungkulin. It will be an overflowing of gratitude. We give because we want to. Hindi yung dahil kinukonsensya kami ng aming diakono at ng aming pastor. We love to. Dahil naunawaan namin kung ano ang biyaya ng Diyos. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ginamit niya ang huwaran ng Macedonian churches. Ma-encourage kami, Diyos, sa ipinakita ng Macedonian churches. It's not about how much, o kung gaano kalaki ang naiambag, but the attitude na kahit na salat sa buhay, they want to help others. Nais nilang maging bahagi at bumahagi sa pagiging partner para sa ebanghelyo at sa pagtulong sa mga nahihirapan. Hindi na kinakailangan sila ay makilala namin ng personal. Sapat na mabalitaan namin ang kanilang kalunos-lunos na kalagayan. And may we excel more this year in the act of grace, of giving. In Christ's name, Amen.